Ngayon, Lodi, may bago tayong pag-usapan about dito sa Core daw. Maraming mga tanong na nakita ko dun sa comment section. Sa YouTube, ngayon sasagutin natin. Pero bago yan, check muna natin itong tweet ng Core daw. Okay? So makita nyo naman sa 8, available na yung mga Core. Mag-start na yung airdrop na magpakita sa inyong mga wallet. So merong mahabang thread na binigay ng Core team sa atin para basahin natin. Okay? So ngayon, makita nyo dito na live na ang blockchain or ang network ng Core. Pero syempre, limited pa yung activity sa network kasi nga wala pa yung core na nailagay sa market. Yung airdrop at saka yung mga core na isisend sa mga market maker para maging liquid yung market. Ibig kong sabihin may gagamitin pag mayroong mga transaction mangyayari dun sa mga exchanges. Mangyayari yan sa February 8. So ngayon dahil makita nila na lahat ata karamihan is nag-hold sa kanilang token or gusto nilang i-delegate, maraming mga scammer. Check nyo dito sa mga comment dito. Yung may mga nagtatanong, ang daming mga support na i-chat nyo ang core, i-chat nyo ang core. Huwag nyo i-chat mga yun or i-click yung mga link. Pwede kayong ma-scam mga Lodi. Okay? So, the airdrop will be another opportunity for malicious actors to attempt. So, make sure lang na huwag kayong gagawa na kung ano nung transaction na hindi nakalagay or hindi binanggit ng core daw. Mga galing sa Twitter or dun sa Discord ng core daw. So, basta nabanggit nila dito na sa 8 ay magkakaroon na ng transaction sa mga exchanges na official, mailis ang core. Okay? So, expected yan at expected natin na medyo mahirapan kayo sa mga transaction kasi nga dahil siguro sa dami makipag-transact, iba-iba na yan, okay? At sabay din yung pag-airdrop, so maraming mga transaction mangyayari sa network at it may affect the network. Pwedeng hihina, pwedeng matagal kasi nga, sabi dito, transaction from CoreDAO's public reserve. So kung merong gustong mag-execute ng transaction dun sa mga exchanges, syempre dadaan dito sa public reserve, kukuha dito sa CoreDAO's public reserve, so yung network yan at exchange kung anumang klaseng transaction, bibili or magbebenta. So, ganyan ang mangyayari para maging liquid yung pagbili sa core or pagbenta sa core. So, pag merong legitimate na core token sa mga market, yung airdrop ay mas safer, faster, at saka accessible for trading sa mga core users. So, hindi nila pinagbabawal na mag-trade, na i-trade nyo yung mga core token na nakuha nyo, i-trade nyo, ibenta nyo. Pero, mas ini-encourage nila, sabi nila dito na i-stake nyo siya. Once the airdrop is complete, all airdrop participants will be able to use their newfound core tokens to join in securing the core network by staking. Ngayon, kung gusto nyo i-stake, punta lang kayo dito. Ito yung link na ibinigay nila. Click nyo yan. Ganito ang mag-stake, mga Lodi. So, andito yung 22 na validators. Mamili kayo kung saan kayo mag-stake. Dito ba? Dito? Basta piliin nyo. For example, ito. So, DAO validators. Details. Ayun, pwede kang mag-delegate. Okay? So, kung meron kang 3, 4, 1, pwede mong i-delegate dito. So, once again yan, connect mo muna yung wallet mo. Okay? So, for example, connect natin yung wallet. MetaMask. Login lang tayo. Ito yung MetaMask ko na na-compromise pero check lang natin yan. Switch tayo sa network ng okay, next. Connect. Ayun, core. Yung core mainnet naka-connect siya. Okay? So, naka-connect na siya. Pag delegate mo ganyan, wala pa akong core. Ganyan. Ilan ba ang core mo na nakalagay dun sa MetaMask mo? Kung sakaling 6, 7, transaction estimated fail, insufficient funds for transfer. Okay, so wala pa, insufficient. So cancel mo na kasi wala pang akong core dyan. Pag meron na, ganun na mag-delegate mga Lodi. At makikita mo na dito yung delegation mo. Kung ilan yung na-earn mo din. So isang part to para maka-earn ka ng reward sa core. Okay? Maraming nagtatanong sa akin kung wala ka daw T-core, hindi ka daw mabibigyan ng airdrop or hindi mo daw makukuha yung core mo. Hindi totoo yun mga Lodi. Okay? Paano nyo ba daw makakuha ng T-core? Ganito lang. Testnet lang yun mga Lodi. Okay? Ganito. So, ganito yan Lodi para ma-check nyo. Yan yung testnet, di ba? Nakita nyo, testnet naman yan. At eto yung mainnet talaga. Kung gusto nyo makita yung wallet nyo kung nalagyan ng T-Core, copy nyo lang yung wallet nyo. Tapos punta ka sa testnet, lagay mo. Makikita mo dyan kung meron kang T-Core. Ayan meron akong T-Core. Ayan. So nakita nyo, may T-Core. Ganun nyo lang, copy nyo tapos i-paste nyo dito. Kung gusto nyo mang i-add siya dito sa network, katulad ng ganito, yan sa Satoshi Chain, meron kayong option dito mga Lodi. So ito mga Lodi, kung gusto niyo mang i-add, madalian lang yung testnet. Ganito lang, kung ayaw niyo yung manual na pag-add, make sure naka-open yung MetaMask nyo, okay? So gagawin nyo, add core network. Ganyan lang. Open lang natin MetaMask natin. T-Core, ayan meron na daw. So kung wala pa sa inyo yun, automatic na magpapakita yan na kailangan nyo siyang i-add. So pag-click nyo siya, ganun. Okay? So ngayon, same thing lang din dito sa core. Mainnet. Ito naman, nasa mainnet tayo. So pag i-add mo ganyan,
i-add mo lang yung mainnet, maa-add dun sa, dito sa MetaMask mo mismo. Okay? So pag i-click ko na ganyan, ay success sabi niya, ibig sabihin meron na siya, available na siya. Same thing dito sa testnet, pag i-add kong ganyan, ang papakita, meron na, sabi niya, added, already has added with the same chain. So meron na ako dun. Kung wala sa inyo, may option na i-allow nyo dito. Ibig sabihin, mag-open yung MetaMask nyo, i-agree nyo lang. Parang ganun lang. Make sure lang na yung papasukan nyo is etong mga link na to, scan.test.btc or yung isa, scan.coredao.org. Kasi pag yung link ay iba, yung scam na link, pwedeng makuha lahat ng account nyo. Kasi ina-allow natin na ma-access nila yung mga wallet natin. Okay? So make sure lang na i-connect nyo yung mga totoong link na nanggagaling sa CoreDAO. Okay? So yun lang mga Lodi, ganun lang kadali yun. So makita nyo may pagka-misteryoso yung ginagawa ng Core kasi makita mo dapat 22 lang na validators. Ito yung mga Genesis, the Great 22. Okay? So inactive itong isa. Yan, no? So yung mga nagtatanong dun sa frozen daw, part yun ng process mga Lodi. Kung na-frozen yung mga core na i-transfer sa frozen, okay yun kasi nga nasa process sila ng pagta-transfer or pag-airdrop, pagbibigyan ng airdrop dun sa mga wallet nyo. Okay? So walang problema yun. Walang kaso yun. Pero ayan, napaka-interesting ang ginagawa nila ngayon. So pwede nyo nang i-delegate dito kung gusto nyo mga Lodi. Okay? So ayan lang mga Lodi ang ating update sa CoreDAO. Kung meron kong question, ilagay niyo sa comment section. So pwede ko yan sagutin via TikTok mga Lodi. Kung hindi pa kayo nakafollow sa TikTok account ko, ayan o, pakipollow naman. So hanggang dito na lang. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye!